Paano na yan mga DDS, mga taga-suporta at tagahanga ni Sara Duterte? Talagang ayon po sa balita na nasaga po natin, parang hindi na po mapipigilan talaga, mai-impeach na si Sara Duterte. Yan po ay base sa mga pagtatantya ng iba't ibang mga miyembro ng mga malaking partido sa House of Representatives. So bigyan ko lang kayo ng background. Ayon, na-refer na po sa Committee on Rules ang committee report ng Justice Committee. Naglalaman po ng report para at least isasalang sa May 11, kung hindi tayo nagkakamali, magkakaroon na po ng debate at magkakaroon ng botohan. Ito po ay kasunod ng pagpasa sa House of Representative Justice Committee na mayroon pong probable cause ang dalawang impeachment complaint na isinampa laban po kay Sara Duterte. So mukhang hindi na po mapipigilan to ng mga trolls na mga bayaran, hindi na po ito madala-dala sa mga script, sa mga pagdadrama, sa mga pagpapreskon, dahil malapit na pong makita ng taong bayan ang mga ebidensya at paano lalabanan ng defense team ni Sara Duterte ang ilalahad na ebidensya o ipipresenta ng mga ebidensya ng prosecution panel. So balik tayo dito, bakit nasabi natin na lumalakas po ang impeachment laban kay Sara? Sapagkat mga kababayan, dalawang malaking partido dyan po sa House of Representatives ang inaasahang boboto o posibleng boboto pabor po sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ayon po yan kay Zia Adjong, no? Kay Representative Zia Adjong, ayon po sa kanyang prediction, 90 to 95% o mahigit sa 70 na mga miyembro ng Lakas CMD ang posibleng boboto pabor sa impeachment laban kay Sara. Yung Lakas CMD, ito yung partido ni Gloria Macapagal Arroyo at ni former Speaker Martin Romualdez, at ito din po ang partido kung saan dinala ni Sara Duterte nung tumakbo siyang pangalawang pangulo noong 2022. So 90 to 95% ng miyembro ng Lakas, ayon po yan kay Representative Zia Alonto Adjong, ang posibleng boboto pabor kay Sara Duterte. Kung i-convert natin itong numero na ito is 90 to 95%. Mga 70 na mga miyembro ng Lakas ang boboto pabor sa impeachment laban kay Sara Duterte. Isa po sa mga pinakamalaking partido din ng sa Kamara ay ang National Unity Party, na kung saan ay pinamumunuan po ito ni Ronaldo Puno. Ayon po sa prediction, tinatayang 50 or 60 to 65%. Yan ang nilalagay, 60 ng 55 miyembro ng National Unity Party ang inaasahang papabor din sa impeachment laban kay Sara Duterte. So ibig sabihin, habang busy ang mga Duterte Dehad supporters, troll, sa kagagawa ng mga fake news, pagpapabiktim, pagmamarites, paggagawa ng mass information or misinformation, disinformation, unti-unting lumalakas, mga kababayan, ang usapin ng tinatawag po na accountability sa Kongreso. So, dito natin malalaman na kapag mismong ang kaalyado mo na sa Kamara ang magsimulang kumalas, ay malinaw po yun na hindi na simpleng political attack, kundi ito po ay accountability na. So, kaya kahit ano pang hashtag, ang paandarin ng mga DDS troll na mga propaganda pages, ang dami, nagkalat yan sa social media ngayon, hindi drama ang usapan ngayon. Hindi script video, hindi script narratives or scripted narratives, hindi fake news, kundi po accountability na ngayon ang hinahanap
ng taong bayan. So, kung dalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara boboto pabor sa impeachment laban kay Sara Duterte, abay hindi na po ito mapipigilan. Pasok sa banga. Nandiyon pa ang Partido Federal. Wala pa dyan ang mga aksyon demokratiko at iba-iba pang mga partido dito po sa ating bansa. Ang nakikita lang natin, lakas at saka NUP. So, ibig sabihin, ilalaglag ng lakas si MD si Sara Duterte na kung saan malapit dyan ang kaalyado niyang si Gloria Macapagal Arroyo. Ang sigaw po kasi ng taong bayan, accountability. Yan ang sigaw ng taong bayan ngayon. So because of the accountability, lumalakas ang impeachment case laban kay Sara Duterte at siguradong aabot ito sa Senado. Kasi po, sinasabi ko nga, uulitin ko, dalawa sa malalaking partido pabor po sa impeachment laban kay Sara. At yan po ay ang lakas CMD na nandyan si Gloria Macapagal Arroyo at nandyan din ang National Party or National Unity Party. So 90 to 95% ang isa, 60% ang isa. Kailangan lang po na boto 106 na mga congressman. Sigurado na pong boboto itong miyembro ng Justice Committee. 55 po iyon. So mga Duterte Dead supporters, kapag halimbawa narinig ninyo or napanood ninyo itong aking video, wag naman kayo magmura sa comment section. Dahil ang aking content ay hindi naman po mura or mura ang content. Ito po ay pagpapaliwanag, malinaw na pagbibigay ng impormasyon sa taong bayan. Pasensya lang tayo dahil po syempre alam ko masasaktan kayo pero wala tayong magawa dahil dalawa po sa mga representante ang nagsalita. Si Alonto Adyong, si Sia Alonto Adyong at si Ronaldo Puno ng Lakas CMD at saka NUP party respectively. So good luck na lang. Abangan na lang natin kung anong mangyayari sa Senado sapagkat andyan man si Robin haharang dahil ang trabaho ni Robin Cuno as a minority ay ang mag-oppose pag dumating na ang impeachment or article of impeachment dyan po sa Senado. Abangan na lang po natin. Okay? Salamat and please huwag kalimutan mag-share.